Obey the laws. Now, the sacraments are His gifts. O, lahat kayo nabinyagan na, di ba? O, ngayon, pagka nagkasala, anong next? Confession. Kaya nga ang sabi ni Lord kay Saint Faustina, ask men to go to the tribunal of my mercy. Ayun. Yan ang tawag niya. Magkumpisal sa tribunal ng kanyang awa. O ngayon nung palapit ang kapistahan, Holy Week, tapos kapistahan ng Divine Mercy. Kailan ang feast? April 7. Ngayong taon. At ano ang isang gift niya? Binabanggit natin ito. Importanteng banggitin ko sa inyo. Huwag niyong sayangin. The promise. Ano yung promise? Ang tawag dito, second baptism. Parang binyag din uli. Bakit? Huhugasan ho lahat ng kasalanan natin. Hindi ho yan magagawa ng ordinaryong kumpisal. Ito'y magaganap lamang minsan sa isang taon through the gift of the Feast of Mercy. Sa loob ng isang taon, makapagkumpisal ka, pero hindi forgiven all. I mean, all sins are forgiven, all. But not all punishments. You're forgiven sa hell, pero hindi pa sa purgatory. Kaya, magagawa lang yan sa feast ng Divine Mercy. At ang conditions, napakadali. At anong kondisyon na ito? Una, sa day ng feast, eto nga, go to confession. Kung nakapagkumpisa ka before that day, okay din, basta remain in the state of grace. Pagkatapos noon, go to communion. Wow, ang dali. At lahat ng makagawa nitong dalawang ito, I will forgive their sins and all punishment due their sins. Kung mamatay ang isang nabinyagan, straight to heaven. Kung mamatay ka, pagkatapos ng pista't nakagawa mo to, I tell you, you go straight to heaven. Amen? Kaya ito yung gift ho, ha? Huwag niyong kalilimutan sa Feast of Mercy. Meantime, eventually, magre-ready tayo sa novena. At ang mahalagang parte ng novena, there will be intentions, pero 9 days na pagcha-chaplet ng Divine Mercy. At binigay ho sa atin ng chaplet. Kaya ito, using the rosary beads. Oh, may rosaryo ba kayo? Oh, may bibigay. Sinong wala? Ay, hindi ko na kayo bibigyan. Ay, meron man o wala. Andyan ba? Andyan ba yung mga rosaryo? Meron? Asan? Asan sila? May taas mo nga. Ay, hindi ako maniwala sa iyo. Ayan. Ayan si ate. Ayan, bibigyan. Mamaya. Ayan. So, kung meron ka na, magbigay ka sa iba. Turuan mo. Mag-apostolate kayo, ha? Ngayong Lent. Bago magpista. Itong gift nyo kay Lord. Magbilang kayo ng mga tuturuan nyo ng chaplet ng Divine Mercy. And then sa feast, dalhin nyo rito. Sabi ko sa iyo, ang blessing, na babalik sa iyo, siksik liglig, umaapaw. Bring me souls, ang sabi ni Lord. Kaya yan, yung mga may rosary, kung meron ka pang mga extra, i-share nyo. Pag meron kayo, magregalo kayo ng mga rosaryo. And then, turuan nyo. Yung iba naman, nagbibigay ng rosaryo, hindi naman pala tinuruan. Kaya nga, pag tinanong mo, alaring alam. May nakita kong binatilyo palaging, may hawak-hawak naman niya regalo sa kanya yung rosaryo. Tinanong ko, alam mong magrosaryo? Hindi po. Sabi niya, ba't nakikita kita? Nangiti lang siya. Nagdadasal ka? Opo. Anong alam mong dasal? Bless us, O Lord, in this day gifts. Nagdadasal nga naman pala. Palagi, no? Pero busog physical, pero ito'y busog spiritual, Dasalin itong rosary, Okay. Pagregalo nyo. And then, teach. Napakadali. Kung may kopya kayo, okay. Kung wala,
Meron naman tayong ano ngayon. Dito lahat, oh. I-google mo. Yan. So, makikita paano dasalin yung chaplet. Sa YouTube, nire-recite pa, inaawit pa. Dasalin nyo, walang excuse ang dali-dali. Di ba? Kaya itong ginagawa natin, Diyos ko, itong pagdarasal natin, very important, powerful ito. Gift ni Lord ito. Hindi si Lord ang mawawalan. Ikaw, sayang. Andyan ang gift, hindi mo gagamitin. Okay. Ang novena ng feast, 9 days yun, bago pista. Pero liban sa novena ng feast, anong tinuro niya sa chaplet ng Divine Mercy? May novena of chaplets. Pag may kailangan kayo, si Santa Faustina, may bagyong dumarating, nagnovena ng chaplets, hinto. Tagtuyot, halos gutom na lahat. Awang-awa si Santa Faustina, nagdasal, umulan. Naintindihan po niyo? This chaplet has powers. Alam niyo bakit? Kasi, pwede ba akong sandali? Kasi importante lang para bago magpista, bababa ako kasi nahihirapan ako pag nasa harap ako. Okay, eto. This chaplet has powers, okay? Una, gift ni Lord. Pray it unceasingly. It's a 5-minute, 6-minute, or 7-minute prayer. Depende sa iyo. Pero, bakit powerful ito? You know why? Because it's the most Eucharistic amongst the sacramentals. Ano yung sacrament? Ano yung sacramental? Ilan ang sacraments? Bahala ko 10 ang sasabihin niya. 7. Tama. Ilan ang sacramentals? Father, ilan? Hindi ko rin alam. Bakit? Maraming sacramentals At ano yan? 7 sakramento, alam na ninyo. Ano naman ang sacramentals? Marami. Nag-chaplet tayo, nagrosaryo tayo, nagprosesyon ka, nagpilgrimage tayo, ay nagtulos ka ng kandila. Lahat yan pamamanata. Nagdebosyon ka, sacramental yan. Kaya lang, may pagkakaiba sa bisa. At importante ito. At tandaan ninyo, ang power ng sacraments galing kanino? Kay Jesus mismo. Alam natin yan. Ex opere operato. Ibig sabihin, nagmisa, nagpakumbisal, o nagmisa si Father. Nagmisa si Father. Si Father, halimbawa, ako'y magnanakaw, ako'y butangero, sabihin na natin, lahat ng ugali ni Kibuloy, ako na. Ayan. Ginaya ko, idol ko. Ngayon nagmisa ko. Lahat yun, totoo yung sinabi sa kanya. Ginawa ko, halimbawa. Nagmisa ako. Ano yung misa? Valid o invalid? Pag tinanggap niyo yung komunyon, si Jesus pa rin yun. Amen? Alam niyo bakit? Ex opere operato, they operate by their own power. Si Jesus ang gumagalaw doon. Instrumento lang yung paring makasalanan. Naintindihan niyo? Pero ngayon, punta tayo sa sacramental. Ex opere operantis. Importante dito, the disposition of the heart. Kailangan pag nagrosaryo ka, nagpilgrimage ka, nag-chaplet ka, ang disposisyon ng puso mo malinis. Kasi kapag nagdasal ka, mali ang disposisyon ng puso, wa-effect. Naintindihan niyo? Kaya importante nasa tamang disposisyon, malinis ang inyong kalooban. Kayo, minsan nagdadasal kayo pero galit kayo, di ba? Nagro-rosaryo ka. Hail Mary, full of grace, Lord.
Lumayas sa mga, ganun ka. Palagay mo ba? Ay, mag-relax ka muna. Mawawala ng bisa yung rosaryo. Naintindihan nyo? Bakit? Nanggagaling sa pusong madumi. Naintindihan nyo? Importante ang disposition ng heart. Kaya nga, kailangan naglilinis, nagre-ready. Para maging powerful ang pagdarasal ng chaplet, ganun din. You must have the right disposition. At anong pinaka-disposition na gusto ni Lord dito? Well, makasalanan tayo. Pray it. Even a hardened sinner can pray it. At mababago siya. Pero anong disposition na hinihingi ni Lord? Etong hinihingi niya. Maski makasalanan ka, sige. Manalig ka lamang. Trust me. Do not doubt. Yun ang hinihingi niya. Huwag kayong magduda. Magtiwala kayo. At kung kayo'y nagtiwala, magaganap maging ang imposible. Nothing is impossible before God. Amen? If it is according to His will, magaganap iyan. Ilan na ho, di naman ako doktor eh. Pero ang dami ng may sakit, niresetahan ko, isa lang ang reseta ko. Lahat naglala. Father, yun pong ganito, Father. Ay, resetahan ko, isang reseta lang gamit ko. Hindi ko na pinapalitan. Walang overdose, pwede mo pandagdagan. Ano yung binibigay ko? 9 chaplets. Si Lord ang nagreseta nun eh. Inuulit ko lang. Practice nyo. Hindi lang pag nobena ng pista yun. Ang sinasabi ko, 9 chaplets, novena of chaplets. Pwede mong dasalin 9 days. Pwede mong dasalin 9 hours. Siguro gusto mo tig isang oras, kada isang oras mag-isang chaplet ka. O, pwede mong dasalin the whole day, naka-9 ka. Or, eto, madalas nadadasal ko pag urgent. Urgent. Bakit? Emergency nga eh. May namamatay, may inooperahan, merong tuloy-tuloy. Isang oras, matatapos ko yung mental chaplet ko. And then I tell you, God answers. Amen? Kaya i-practice ninyo ha. Napaka-powerful. 9 chaplets. Sagot ni Lord yan. Pray the novena of chaplets. Gift niya yan. Marami ho kayong mabe-blessed. Pray it for the sick, Faustina. Pagdasal ninyo. Pray it for the dying. They will give and God will give them even a happy death. Yun ang tawag, happy death. Pag namatay kang payapa, in peace sa Diyos. Okay? Pagkatapos pray it for hardened sinners. If you can ask a sinner to pray it even once, itong chaplet na ito, then, ang mercy ng Diyos, hahaplusin yun. At bago mamatay, he will never die without receiving my mercy. Kaya, pagdasal ninyo. You understand? And then, pagkatapos, pray it. Pray it sa time ng calamities. Pray it for your family. Pray it for the conversion of souls. Ito ho, the chaplet ng divine mercy. O ngayong araw, ginawa ho natin yung 100 chaplets. Bakit? Because this is an intercessory prayer. This is an intercessory prayer. This is an intercessory prayer. Yung rosary, kanina in-explain ko para alam nyo. The rosary, hindi ho natin pinapalitan ng rosaryo. Pareho nyong dasalin. Amen? Ang rosary, meditative prayer. Nagme-meditate tayo sa life ni Christ. Mysteries of our faith. Pag nagbabasa ka ng Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John,
dapat nagme-meditate ka rin doon sa mga events. Pag nagro-rosaryo ka, hindi ka lang nag-Hail Mary at Our Father. Ang purpose niyan, yung isang decade, nagme-meditate ka habang dinadasal mo yung Hail Mary. Naintindihan nyo? Kaya lang yung iba, pag nagdadasal nga, wala na sa sarili ata. Minsan, kahapon na tayo, kailan nung isang araw, nagkakakwentuhan kami. Ay naku habang pinagdasal niya yung rosaryo yung anak niya, nagro-rosaryo silang gano'n. Pagkatapos biglang-bigla binabanggit yung mystery, the sixth mystery. Sabi nung anak, saan ka na umabot? Kaya lumampas ka na. Wala na sa sarili itong kasamang nagdadasal pero, di ba, kung minsan nararanasan niyo yun, nagro-rosaryo. Minsan nagro-rosaryo gano'n, gaganon ako. Pero pagkatapos, ang dami ko ng Hail Mary, hindi na pala gumagalaw yung kamay ko. Hindi ko na alam kung, minsan na-stop ball yung kamay ko. Pero, naranasan niyo yan, ano? We're but human, Pero, pray it, Pray it every day. Minsan, Father, pwede ho bang magdasal ng, minsan nakakatulog ho ako habang dasal ko, dadasal ng rosaryo, dadasal ng chaplet. Walang problem. Huwag lang, yung oras ng dasal mo, oras ng pagtulog, talagang hindi mo matatapos. Kailangan, nakapag-rosary ka na pala kanina. Ayan. Pero hindi ka pa makatulog, mag-rosaryo ka. Ngayon, patutulugin ka, okay yun. Pero kung tuwing oras ng tulog, yun ang oras ng dasal, ay palagay ko, wala kang matatapos. Hail Mary, puro grace. Nakatatlo pa lang. Alam mo mali na yun. Naintindihan nyo? Okay. Pero yung oras ng dasal, di ba sabi ko sa inyo, sa temple, may sacred place. Pero may sacred time din, ang prayer. I-fix nyo yung prayer time nyo. Pag prayer time, maski si kumare, hindi ako pwedeng abalahin. Ayan, mga ganyan yan Bakit? Kausap ko si Lord Nakuha nyo? Okay? Fix your prayer time. And in praying the rosary, or even the chaplet, yun nga, prioritize God palagi. Kausap mo ang Diyos. So pray the rosary. Tapos, pray also the chaplet. Makailang ka? Na-traffic ka, mag-chaplet ka. O baka nakatatlo ka nun. Amen. Dami mong natulungan. Di ka makatulog, mag-chaplet ka. Bago dumating si Father sa misa, mag-chaplet kayo. Mag-chaplet yung community, better. Kung hindi nag-chaplet, di ikaw kasi. Imbis na kuminsan, habang hinihintay niyo si Father, ano mga, saan na naman galing ang pari? Yung mga ganun, nakikipag-chismisan ka, nagkakasala ka bago ka mag-komunyon. Naku, iiwasan mo na. Mag-chaplet ka na lang. Amen? Kaya yan, yung mga rosaries, weapons natin yan. Baunin nyo. Two sword. Ito parang dalawang sword ito Rosary and chaplet. Naku, matindi yan. Walang laban ng devil dyan. At ambalin nyo ang rosary plus yung chaplet ay parehong exorcism prayer yan. Kung may prayer tayo sa exorcism, ay ala silang panahon pag ginamit mo ito. Bakit? Okay. Una, si Mama Mary, ay takot ang devil dyan. Ano nakita nyo doon sa paa ni Mama Mary? Ano yung nandun sa paa? Ano yun? Naka-pedicure po. Ano yun? May ahas. Ba't may ahas? Sino yun? Si Taning, di ba? Sinasabit, pinapangako, no? Ay sa Genesis pa lang she will crush your head, ika nga. At ayun, kaya takot si Satanas kay Mama Mary, no? At ito naman, chaplet. Bakit takot din si Satanas dito? Alam niyo bakit? Kasi ang tawag sa chaplet, of all the sacramentals, di ba? Sacramentals. Sama-sama na natin yung rosary. Pero bakit powerful ang chaplet? Una, si Lord ang nagbigay, diretso. Amen? Diretso. Dinictate niya. Ikalawa,
It is the most Eucharistic sacramental prayer of them all. Ano yung pinakamataas na prayer? Ano? Ang misa. Ngayon, yung words ng chaplet. Oh, ang rosary, powerful ha. Hindi natin sinasabing hindi. Pero, we can pray the Our Father. Pray din natin sa chaplet yan. Pero yung ibig ko sabihin, scriptural ang mga yan. Even Hail Mary, scriptural yan. Nasa Bible yan. Kaya lang, hindi pa Eucharistic. Wala pa yung Eucharist nung ibigay yung Our Father. Ang pinaka-Eucharistic doon, pwede nating i-relate, give us each day our daily bread. Hindi lang daily bread na tinapay, kundi daily bread na katawan ng Diyos. Ayun na, ang pinaka-most Eucharistic doon. Pero, ang chaplet, sabihin nyo ngayon sa akin, ang words na dinictate ni Lord. Kasi nagdadasal si Faustina, nakita niya yung powerful angel, angel of light, angel of God's justice. Eto ngayon ano yung ginagawa? Pinaparusahan niya, riding on a cloud, pagkatapos, bolts of lightning mula sa kanya sa paanan, ay lumalabas, papunta sa kamay kung saan niya ituro, napaparusahan. Nagdasal si Faustina, pero ang panalangin niya parang walang effect. At anong sabi? Ito sabi ni Lord, say these words, Faustina. At dinictate niya. Ito ngayon, ulitin natin. Ito, sabihin ni Faustina, nanlambot yung anghel at hindi ma-execute ang justice ng Ama. And divine mercy took over divine justice. Kaya ito ang power niya. No? So, Eternal Father, I offer you, ano raw? The body, the blood, soul, divinity, beloved Son. Yun na yun. Pag nag-aalay po tayo dito, hindi lang body yun. Body, blood, soul. May soul po si Jesus. Naging tao siya Body, blood, soul, divinity, pagka-Diyos niya, of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. Para saan daw? In atonement. Ano yung atonement? Para mapatawad at mahugasan ang ating mga kasalanan. Si Padre Pio, banal. Amen? Idol ko yan. Dahil Pio din ang pangalan ko. Pero yung dugo ni Padre Pio, maliligtas tayo? Hindi. Lahat ng dugo ng mga santo, pag samasamahin natin, hindi tayo maliligtas. Isang dugo lang kanino? Is the blood of the Lamb. Si Jesus. Kaya nga, when we pray this, it's the most Eucharistic sacramental prayer. Kaya nga, powerful ang prayer ng chaplet. Amen? At ito pa, ang isa. Bago kayo umuwi Si Father, pare, ikaw, laiko po ika, parishioner po ika. Oo, laiko ka. Pero, pari ka din. Amen? Dalawang klase yung pagkapari. At ano yung dalawa? One, royal priesthood. Sabihin nyo. Ano yung royal priesthood? Binyag. Sa binyag, you became a priest. Royal priesthood ni Christ. At isang priesthood si Father. Nang ma-ordain, ministerial priesthood. Ibig sabihin, kaming magdi-dispense ng sacrament ng Eucharist, halimbawa, na magdi-dispense ng mercy sa kumpisalan. Pero, yung royal priesthood, may exercise mo, binigay ni Lord ngayon. Ang pare, siyang nagpe-perform ng sacrifice. Pero ikaw, when you pray the chaplet,
ito, you directly nakakakuha ng grace from a Eucharistic sacrifice at dun ina-apply sa pinagdadasal. Amen? Okay, now, many more about the chaplet. Pero binanggit ko lang ito para tandaan ninyo. Gusto ko i-practice nyo to. 1, do the novena of chaplets. Lalo na pag kailangan nyo. He will answer you. Okay? And 2, teach others about it. You will be blessed if you spread the chaplet ng Divine Mercy. You will be blessed. Kaya nga, sa Feast of Mercy, Novena of Chaplets, bring me souls, ang sabi ni Lord. Kapag nag-alay tayo sa Diyos, ang Diyos mabuti. Ano yung mabuti? He cannot be outdone sa kabutihan, in generosity. Nag-aalay ka, susukli ang Kanya ng higit sa inalay mo. Kaya, for us to be blessed, be generous to God. Offer Him lots of souls to the chaplet ng Divine Mercy. Pero ang pinakasusi nito, trust. Trust. Manalig palagi. Nothing is impossible with God. Manalig palagi. Amen? Okay. So ito po, no? And mamaya we'll give the we'll give the rosaries. We'll be blessing them, and then that's when we will be praying over you all. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You are watching ETVN Philippines. Emmanuel, the God with us, who say,